Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Fox Creek Unida Christian Church. Muli ay narito ang inyong lingkod upang maghatid ng mensahe ng salita ng Diyos sa inyo ngayong umaga. Dalangin ng aking puso na datnan kayo ng pamamahayag na ito, ng mensaheng ito, na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa araw na ito, ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong A Mother's Faith That Leaves a Legacy. Hahanguin po natin ang talata sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. Subalit bago ang lahat ng iyon, nais ko po munang batiin ang lahat ng ating mga ina ng isang maligayang araw ng mga nanay. Happy Mother's Day sa inyo pong lahat. Salamat muli sa pagkakataong ibinigay at sa Panginoong Diyos na sa atin ay nagbibigay ng karunungan at kalakasan para maging instrumento ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Samahan ninyo ako at atin pong basahin ang talatang ating pag-aaralan. 2 Timothy 1:5, I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Sa araw na ito, we honor mothers. We thank the Lord for their love, their sacrifices, their patience and prayers, and even their faithfulness. A godly mother is one of God's greatest gifts to a family. Can we say amen? Wala pong bata na nadadapa o nasasaktan na ang tinatawag ay tatay. Hindi ko po alam sa inyo. Pero most of the time, ang lagi nating naririnig kapag ang isang bata o ang sanggol nasugatan, napaso, nadapa, ang sigaw ay inay, mama, or nanay. So many of us who are here today, we are here because of a mother. Our mother prayed for us, corrected us, cried for us, and pointed us to Christ. Maraming mga mananampalataya at namumuhay ng may kabanalan basically dahil sa influence ng kanilang ina. Sa 2 Timothy chapter 2, 1-5, the Apostle Paul writes to the young pastor Timothy. And the Apostle Paul reminded him of the faith that was passed down to him through his grandmother Lois and his mother Eunice. Timothy became a faithful servant of God because there were women in his life who sincerely loved the Lord. At ito po'y nirecognize, kinilala ng Apostol Pablo. And this verse, mga kapatid, ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin ng influence and power of a mother. This verse teaches us that mother's influence is really powerful. Money may disappear, yung pera mawawala, yung kagandahan lilipas, yung mga earthly possessions, kahit gaano kadami yan, pwedeng mawala yan. But the legacy of faith remains. Now, sa umagang ito, ayon sa talatang ating binasa, titingnan natin ang karakteristik ng isang pananampalataya na nag-iiwan ng lasting legacy. Alam niyo po, ang pananampalatayang tunay hindi pwedeng mag-iiwan ng bakas. If you walk in this world, surely, bawat hakbang ninyo mag-iiwan ng marka. Amen po ba doon? So this message, though centered on mother today, maging hamon din sa mga father, sa children, sa bawat isa. Kasi namumuhay tayo sa mundo ito. We are still in this world. Bagamat alam natin, we have an eternal inheritance in heaven someday. But habang nandito tayo sa mundo, mamumuhay tayo na dapat ay may marka. Meron tayong iniiwanan na legasiya. So sagutin po natin, what is the characteristic of a faith that leaves a legacy?
Dapat nga characteristics. Madami po ito eh. So ano-ano ba yung mga characteristic na yun? Una, a godly mother possesses a sincere faith. Ang isang makadiyos na ina ay nagtataglay ng sinserong pananampalataya. Ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, I am reminded of your sincere faith. So naalala ni Pablo yung pananampalataya ni Timothy, yung sinserong pananampalataya niya. The word sincere means genuine, real, unhypocritical. Kapag sincero, di ba, yan ang unang hinahanap ng isang babaeng nililigawan sa nanliligaw sa kanya eh. Sincere ka ba? Pero yung pagiging sincero o pagiging genuine o pagiging totoo o pagiging unhypocritical, hindi lang sa salita. Kasi ang dami naman nagsasabi ngayon, Kristiyano sila. Mananampalataya sila ni Kristo, pero ang buhay naman, hindi nagtutugma doon sa kanilang mga sinasabi. But here the Apostle Paul is telling Timothy, you have a sincere faith. And I am reminded of that. So, this unhypocritical faith ay sabi galing saan? Namana ni Timoteo sa kanyang lola at sa kanyang ina. Lois and Eunice did not merely talk about God. They didn't just talk God to Timothy, but they truly believed him. They walked the talk. Their faith was not only seen in church, but also home. Ang daming mga mababait na tao sa loob ng simbahan, pag uwi ng bahay, hindi na mabait. Madaming banal-banalan sa loob ng simbahan, pero pagdating sa bahay, hindi na banal. Maraming mananampalataya, iba ang buhay sa loob ng simbahan, iba sa loob ng bahay. Para daw malaman mo kung ang tunay na Kristiyano ay totoo, ang tanungin mo yung kanilang kasambahay. No, sa bagay, dito sa Canada, wala tayong kasambahay eh. Pero madali naman pong malaman. Tanungin mo ang mga anak. Kung ayaw sumagot yung mga anak, tingnan mo buhay ng mga anak. Representasyon yan ng mga magulang. Tandaan ninyo mga kapatid, ang mga bata hindi natin maluloko. Children can quickly recognize fake Christianity. Why? Because they observe. Children observe their parents. How they speak, how they react, how they forgive, how they worship, and how did they live daily life. Amen? Kaya mga kapatid, huwag niyong isipin na hindi kayo pinanonood ng inyong mga anak. Kaya nga, hindi po pwedeng pababayaan lang yung mga bata eh. Sa early stage ng buhay niyan, tinetrain niyan, tinuturuan yan, sinasaway yan, hindi pinapayagan lang. Hindi pinapahintulutan lang ang mga kakulitan. Ang magulang ang siyang nagiging gabay. Dahil pag pinayagan mo yan, hindi ka consistent sa discipline, lulukohin ka lang ng mga bata because they know that you are not serious when it comes to discipline, lalo na sa faith. Tama po ba mga kapatid? A godly mother does not need to be perfect, but she must genuinely love the Lord. Ang biblical example na ating makikita ngayon, yung nanay nga ni Timothy. Makikita natin na example ng kanyang nanay at ng kanyang lola. Si Timoteo lumaki sa pamilyang hindi perpekto. Sabi ng Bible, Timothy grew up in a difficult spiritual environment. Saan natin mababasa yan? Sa Acts 16:1, makikita natin na ang tatay ni Timoteo hindi Hudyo. His father was Greek. Griego ang tatay ni Timoteo, likely unbelieving father. Kaya nga, sinabi ni Pablo na ang influence ni Timothy sa faith, hindi sa tatay niya, kundi sa kanyang nanay at sa kanyang lola who faithfully taught him the scriptures. So, dito makikita natin mga kapatid, wala namang perpektong pamilya, wala namang perpektong mga magulang, but even in a spiritually challenging home,
these women remained faithful. Walang perpektong ina, ama, o kung sino pa man, lola, wala. Walang perpektong tahanan. Pero mga kapatid, huwag nating kalimutan, sa gitna ng hindi perpektong tahanan, hinahamon ang mga magulang na manatiling tapat sa Diyos. What a powerful reminder, my dear brothers and sisters. You may not control, everything in your home, but you can still faithfully teach your children about God. Amen? Ang isang bata ay tinanong, at ang sabi sa bata, sino nagturo sa iyong magdasal? Sumagot yung bata, I learned from hearing my mother pray when she thought nobody was listening. Children are shaped more by what they see than what they hear. Mas tumatatak sa mga bata ang kanilang nakikita sa halip na kanilang naririnig lang. Kaya mga ina, your faith becomes the atmosphere of your home. Amen? Pangalawa, a godly mother teaches the Word of God. Napakahalaga nito. Napakaraming nanay, ang daming tinuturo sa mga anak Tinuturuan ng kung ano-ano. Tinuturuan kumanta, magsayaw. Tinuturuan ng magluto, maggarden, manahe. Ang daming yung itinuturo. Pero ang problema, may napakahalagang bagay na unang iniutos ng Diyos na ituro natin, pero hindi nyo tinuturo. Paul later tells Timothy, sabi ni Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy 3:15, and how from infancy you have known the Holy Scriptures. Look at the commendation of Paul to Timothy. Naniniwala ako na mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. O ngayon mga kapatid, ano conclusion nyo dyan? Nung sinabi ni Paul kay Timothy na ang iyong pananampalataya at ang scripture ay likas sa iyo mula pa sa pagkabata, ibig sabihin, sino nagturo niyan? Timothy did not learn scripture accidentally. Sino ba nagturo magbasa? Sino ba natutong magbuklat ng Bible? Hindi naman pinuwersa si Timoteo. Marahil nakikita ni Timoteo ang kanyang lelang, kanyang lola, at ang kanyang nanay na nagbabasa. Tama po ba? Timothy did not learn scripture accidentally. Someone intentionally taught him to read the Bible. Makinig kayo sa akin, mga kapatid. Lalo na yung mga manggagawa, mga lingkod ng Diyos, especially yung pastor. Pasensya ka, Pastor Jay, ikaw lang ang pastor dyan. Kung gusto mong matutong magbasa ng Bible ang mga anak mo, magbasa ka. Bawasan ang mga bagay na walang kwenta. Ang dami nating tinuturo sa mga anak natin. Pero nalilimutan natin na ang importante at pinakamahalaga ay ang example natin ng pagmamahal sa salita ng Diyos. Kaya kayong mga ina na nandyan ngayon, tandaan ninyo, yung tunay na makadiyos na ina nagtuturo ng Biblia sa kanilang mga anak. Bago natutunan ni Timoteo ang magsermon, narinig niya muna ang kanyang ina na magturo. Can we say amen? Timothy will never learn how to preach unless tinuruan siya nito. Before he traveled as a missionary, he first sat down in their home learning God's Word. One of the greatest responsibilities of parents is spiritual instruction. Aalpasan ninyo ang inyong mga anak pagdating ng araw. Eto, tandaan ninyo, gagawa ba kayo ng sakit ng ulo ng mundo o gagawa kayo ng mga taong magiging instrumento ng salita ng Diyos? Nakakalungkot, tutulak natin ang ating mga anak na mag-aral, tutulak natin silang magsumikap,
para magtagumpay saan? Sa mga bagay na material ng mundong ito. Pero ang kanilang buhay espiritual, walang laman. Walang kapangyarihan. Gagawa lang kayo ng sakit ng ulo ng Canada pagdating ng araw. But if you want to contribute to this world, start with your own home. Be a mother, godly, that teaches the Word of God to their children. Ano po sinasabi ng Deuteronomy chapter 6:6-7? These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them, kanino? Sa kapitbahay nyo ba i-impress? I-impress mo ba sa kumari mong chismosa? I-impress mo ba sa mga friends mo sa Facebook? No! Bago mo i-post sa Facebook yung Bible verse, ituro mo muna sa anak mo. Walang pakialam ang mundo sa mga ipinagsisisigaw ninyong shout out sa inyong mga Facebook timeline. Kung merong unang makakabasa, dapat niya na yung inyong mga anak. Sabi ng Bible, impress them on your children. The learnings you gain. Kung meron kang pagpapasahan, ang mga anak mo muna. Talk to them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Full time nga yan, mga kapatid eh. Bakit? Kasi ang bahay ang unang paaralan. The mother is often the first teacher. But many mothers today work hard preparing food, preparing clothing, preparing for education of their children. Importante ito. Hindi ko sinasabing hindi importante yan. Hindi ko sinasabing huwag nyo silang pakainin, huwag nyo silang pangaraping magkaroon ng magandang buhay. Hindi. Pero tandaan po ninyo, above all, children need spiritual nourishment. And the only person who can give that are godly parents. Amen? A child may become educated but not godly. Gusto niyo yan? Successful, mayaman, but empty. Gusto niyo yan? Wealthy, but lost. Tandaan, the greatest gift mother can give is to lead her children to Christ. Can we say amen? Another biblical example ay si Hannah, nanay ni Samuel. In 1 Samuel chapter 1, Hannah prayed earnestly for a child. Wala siyang anak. When God gave her Samuel, anong ginawa ni Hannah? She dedicated him back to the Lord. Samuel eventually became a prophet and a great leader in Israel. But behind Samuel's ministry was a praying mother. Amen? A mother may not preach from a pulpit, but every bedtime prayer, every Bible story, every correction with love, every reminder to trust God is shaping a soul for eternity. Amen? Pangatlo, a godly mother perseveres through sacrifice. Mga kapatid, hindi madaling maging ina. Motherhood is filled with sacrifice. Mothers lose sleep caring for sick children more than the father. Madalas yung tatay naghihilik. Yung nanay nagbabantay sa may sakit na anak. They worry constantly. They endure pain silently. They put the needs of their family before themselves. And this sacrificial love reflects the heart of Jesus. Kaya nga, malilimutan ba ng ina ang anak na tangan niya, na galing sa kanya? Kung dumating man na malimutan ng ina ang kanyang pag-ibig sa kanyang anak, yung Diyos hindi. Can you imagine? Ikinumpara ang pag-ibig ng Diyos saan? Sa pagmamahal ng ina sa anak. When children are sick, mothers stay awake all night. When children are discouraged, mothers comfort them. When children fail, mothers continue believing in them. Many children never fully understand
the sacrifices of their mother until they become parents themselves. Tama? Mga kapatid, a mother's hand may grow tired, her body may weaken, but her love continues serving. Amen? Another biblical example is Mary, the mother of Jesus. Can you imagine? Sabihan ka ng anghel na ang isisilang mo ay ang Mesiyas, na ang Mesiyas na ito babawiin sa iyo, kailangan mamatay sa krus ng Kalbaryo bilang ina, gaano kasakit ito? Mary watched Jesus grow. She cared for him as a child. Yet one day she stood near the cross watching him suffer. What a painful love. From the manger to Calvary, Mary followed in faith and surrendered to God's will. Motherhood includes joy, but motherhood includes also tears and sorrow. Yet, faithful mothers continue trusting the Lord. Amen? Pangapat, a godly mother leaves an eternal legacy. The Apostle Paul saw Timothy's faith and immediately, ang naalala niya, ang lola ni Timothy at ang nanay ni Timothy. That is legacy. A godly mother's influence continues long after her words are spoken. The world, ang mundo, celebrates fame, celebrates wealth, celebrates achievements. Pero tandaan ninyo, ang langit honors faithfulness. Amen? Many famous people are forgotten after a generation. But the influence of a godly mother echoes into eternity. Yung nanay at lola ni Timoteo napatala sa banal na kasulatan at sa buhay ng mga Kristiyanong katulad nyo at ako, katulad natin, nagmemensahe pa at sila ang ino-honor natin ngayon. Amen? Kaya ang sabi ng Proverbs 31 verse 28, her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. That is a woman of faith. Yan ang ina. Pinararangalan ng kanyang anak at tinatawag na blessed. The greatest success of a mother is not merely raising healthy children, but raising children who know and love the Lord. Amen? A pastor once said, my mother was not famous in the eyes of the world, but she was the greatest theologian I ever knew because she taught me to love Jesus. Many pastors, many missionaries and teachers and faithful believers today are fruits of a praying mothers. Amen? So never underestimate the power of a mother who prays. The hands that rock the cradle rules the world. Amen? Panlima. The good news for mothers and families. Tandaan ninyo, Mother's Day is joyful. But Mother's Day can be painful for some. Yes, we are celebrating Mother's Day today. Masaya ito. Pero para sa iba, magdadala ito ng kalungkutan. Sa mga ina na unappreciated. Mga ina na hindi man lang nadadalaw ng kanilang mga anak. Mga ina na sa kabila ng pagsasakripisyo, di man lang napasalamatan. Mga ina na hindi man lang matawagan sa panahon ng kanilang mga pamumuhay, iniwan at inabandona ng kanilang mga anak. Some mothers carry guilt over failures.
Mga nanay na namuhay dahil sa pagkakasala. Some grieve children who wandered away. Some long to become mothers but hindi naging nanay. Some mourn mothers who already passed away. Ito yung mga kalungkutan ng Mother's Day. Hindi naman lahat masaya, hindi po ba? Pero sa kabila ng ito, may mabuting balita. And the gospel good news is, our hope is not in perfect motherhood, but in a perfect Savior. Amen? Our Lord Jesus Christ died for sinners and rose again to save all who trust Him. Even the best mothers fail sometimes, but God's grace is greater than our failures. Mga kapatid, the Christian mother's greatest hope is not her own strength, but the mercy of the Lord Jesus Christ. Amen? Now, I would like to give you some practical application para sa mga nanay ngayong umaga, for the mothers. Anong mga dapat nating gawin para makapag-iwan ng lasting legacy? Una, continue praying for your children. Huwag kayong magsawang manalangin. Patuloy niyong idulog sa Panginoon. Teach them God's Word faithfully. Gumawa kayo ng paraan para kahit man lang once a day, once a week, or kahit once a month, kung talagang wala nang magagawa, umupo kayong kasama ang pamilya at kayo ay mag-aral ng salita ng Diyos. Model repentance and humility. Never underestimate your influence and trust God even when you do not immediately see results. That is what every mother can do. What about for the children? Kayong mga anak na nakikinig sa akin ngayon, anong ating mga dapat gawin? Una, i-honor nyo naman ang inyong mga magulang, hindi dahil Mother's Day. Ngayon, dadalhin ninyo sa restaurant, papakainin ninyo, bibilan nyo ng bulaklak at kung ano-ano pa. Pero gawin nyo yan araw-araw. Hindi lang Mother's Day. I-appreciate nyo yung kanilang mga pagsasakripisyo. Yung kanilang ginagawa, yung kanilang pagluluto, paglalaban ng inyong damit, pagpapalit ng inyong lampin. May ginawa po akong awitin. Later, ipe-play ko po. A tribute to the mothers. Ako po sumulat ng lyrics. Hindi po akong kumanta. Pinagawa ko lang po sa AI. Pero yung lyrics po sinulat ko. Pakinggan nyo mamaya. So listen to godly counsel and thank God for her prayers and love. Now, for the church, anong dapat gawin ng church? For the church, let us encourage mothers. Suportahan natin ang mga pamilya. And let us teach the next generation faithfully. Can we say amen? Mga kapatid, in closing and in conclusion, Timothy's faith began with the faithful influence of his grandmother Lois and his mother Eunice. And what a beautiful testimony. A sincere faith passed from one generation to another. Mothers, you may never stand behind the pulpit, you may never write a theological book or become famous in this world. But your prayers, your tears, your faith, and your teaching can shape generations for the glory of God. Amen? One faithful mother can impact eternity. Sa araw na ito, meron po akong ilang reflection questions na gusto kong sagutin ninyo. Pagbulay-bulayan ninyo. Una, what kind of spiritual legacy are we leaving to the next generations? Do our children see genuine faith in our lives? Are we teaching God's Word intentionally at home? How can we better encourage and honor mothers today? At panghuli,
are we trusting Christ as the foundation of our family? If you are a mother today, this is the challenge. Remain faithful. Tandaan na ang iyong pagpapagal, your labor in the Lord, is never in vain. Now, if you are a child, honor and appreciate your mother while you still can. 60 lang na mayapa na nanay ko. Si Sister Dang, my wife, 60 lang din na mayapa na ang kanyang nanay. Ako po ay 59 na. Si Sister Dang, 56. Kung mamamatay po kami, na katulad ng aming mga nanay, ako po ay ilang buwan na lang. Sister Dang, sabi niya, 4 na taon na lang. We don't have the luxury of time. Wala tayong kasiguruhan sa bukas. Pero meron tayong ngayon. And let us do whatever we can today to leave a legacy if we are parents, and honoring the legacy that passed on to us by our parents. And may every Christian home become a place where sincere faith is passed from generation to generation for the glory of God. Can we say amen? Narito po yung awitin na isinulat ng inyong lingkod, pinamagatan ko pong Salamat, Inay. Sana po maging pagpapala sa inyo. Noong ako'y musmos pa at mahina, ikaw ang tangan kong pag-asa. Sa gabi ng lagnat at pagluha, di ka natulog, bantay ka sa tuwina. Kapag ako'y makulit at pasaway, pag-ibig mo'y di kailanman naparam. Sa iyong yakap, ako'y natutong lumaban, at sa iyong aruga, natutong magmahal. Salamat, Inay, sa iyong pag-aaruga, sa bawat luha mong lihim na dinadala. Ikaw ang unang guro ng aking buhay, unang nurse at doktor na umakay. Salamat, Inay, sa iyong pagtatanggol, parang abogadong di ako iiwan noon. Sa pagmamahal mo kay Itay at sa Diyos, natuto kaming mamuhay ng lubos. Sa bawat pagkain iyong inihahain, pagmamahal mo'y tunay naming tamarin. Masustansyang handa sa aming hapag, laki pang dasal mong sa Diyos ay ganap. Tinuruan mo kami manalangin, at sa Panginoon ay magtiwala rin. Sa bawat pagsubok na dumarating, pananampalataya mo'y aming gabay pa rin. Kapag ako'y nanghihina at
Magandang araw po muli sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. I hope naging pagpapala ang araw na ito. Muli, Happy Mother's Day sa ating mga ina. Ako ang inyong lingkod, si Pastor Ruel. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. God bless po.